Day 16, mga kababayan pala ngayon ng impeachment trial kay Sara Duterte. Sabi yung impeachment court mas magiging maigpit ngayon at si Attorney Kapunan ng prosecution team saka si Attorney Ferrer at si Powa ng defense nagkayakapan. O, di ba, mga kababayan? Ibig sabihin, nang nagkayakapan, nagkaplastikan po. At least cordial sila, mga kababayan. Ang unang nag-approach si Atty. Lorna Capunan, siyempre. Nagkayakapan. Sabi ni Atty. Tongol, yung spokesperson ng impeachment court, magiging mas istrikto ang presiding officer. Nagkayakapan, mga kababayan. Yan ang ganap ngayon, mga kababayan. Si Manila Representative Joel Chua, mga kababayan, sabi sa report ng ABS-CBN, House Prosecutor Representative Joel Chua asked the presiding officer, Chis Escudero, to recognize Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan to make a brief manifestation about the comment against him by the defense during the 15th day of the trial. Escudero says Ligutan will be recognized in the proper time before he rules on the pending issue and directs the prosecution to present their witness. So sa tamang panahon na niya, kasi yung sub judice na sinasabi ni Chis Escudero at gusto rin bigyan ng diin, mga kababayan, na Atty. Kapunan ng prosecution panel na dito sa rules na to, sub judice rule, dapat lahat mag-observe dito. Hindi lang yung prosecution, pati defense, at lalo na si Sara Duterte niya. Sabi na to ni Kapunan. Ito si Atty. Kapunan, mga kababayan, nung kanina papasok pa lang. Good morning. Ma'am, kayo mag-direct. Matindi ang pormada ni Atty. Kapunan, no? Mag-direct for Today si public prosec. pero may arguments na may arguments on oral argument on Yung sa sub-judice? Yan yung unahin mo na? Okay. What's your position ba? Sa ganun? well we will respect whatever the decision of the presiding officer is. Pero ang position namin dyan, dapat the number one violator is the Vice President. Baka siya yung magsasabi, pending the law. Dapat tako ng execution. Read muna yung first subject natin? Yeah. Okay. Matagal yun. Ba hindi naman siguro? Hindi naman siguro. Okay. At saka sana, reminder rin to the Senator. Okay. Sige ma'am. See you later. Dapat niya, yung lalo na yung respondent, strictly mag-observe ng sub judice rule kasi yun ang madalas niya na gumawa ng violation. Si Sara Duterte, yung bending the law comment ni Sara Duterte, mismong ina-accuse yung impeachment court. Kaya siguro hindi na muna tinake up po kasi magiging mainit siya. Kaya diretso muna doon sa witness. Ito yung defense, mga kababayan. Magpipresent sila ng witness. May it please the Honorable Impeachment Court, the prosecution calls Ms. Marivic M. Pareja. The Clerk of Court, through the Sergeant at Arms, is directed to kindly situate Ms. Marivic Pareja to the witness stand. Prosecution pala yon, sa prosecution. Kindly place the witness under oath, Clerk of Court. Please raise your right hand. You, Marivic M. Pareja, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Yes, sir. Ito yung kanina, si Prosecutor Joel Chua. Congressman Lordan Suwan be recognized by the chair for the presentation of our next witness. The Honorable Suwan is recognized.
Your Honors, on the part of, Your Honors, may I be recognized? Yes, Attorney Po. On the part of the defense, Your Honors, may we also request that Attorney Lyndon Bacuel be recognized for this, Attorney Lyndon, you are recognized, sir. Thank you, So Your far as this witness is concerned. Good morning, Your Honor. Lyndon Bacuel, appearing for respondent accused. Yung abogado pala to. The Honorable Suwan is recognized. Thank you, Your Honor. Si Representative May it Suwan. please the Honorable Impeachment Court, the prosecution calls Ms. Marivic M. Pareha. Yung ang The witness. Clerk of Court, through the Sergeant at Arms, is directed to kindly situate Ms. Marivic Pareha to the witness stand. Number one, Ito yung she has offer been and an purpose employee of ng the House ano, of Representatives ng for the past testimony. 27 years and has, for the last 8 years up to the present, served as the Service Director of the Legislative Archives and Museum Management Service, or Archives of the House of Representatives. Number two, the Archives is the official repository of all records of the House of Representatives, including those that were transmitted to it by the Committee on Good Government and Public Accountability, or CGGPA, in connection with the committee's hearings conducted from September 18, 2024 to December 9, 2024, and is responsible for the storage, preservation, retrieval, and release of certified true copies of such records and the issuance of certifications. Number three, the identity of the following documents that were received by the archives for storage and custody as transmitted by the Committee on Good Government and Public Accountability relative to its September 18, 2024 to December 9, 2024 committee hearings. Your Honor, may we be allowed to flash on the screen these documents as I am enumerating them? So ikat na muna natin mga kababayan at pag-usapan natin yung mga analysis ng mga legal experts in relation dito sa mga nakaraang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kasi sabi po ng mga legal luminaries tulad po ni Attorney Domingo National President siya ng IBP. National President IBP Attorney Domingo Egon Cayosa and other legal luminaries na yung prinisentan niya ng mga ebidensya ng prosecution already enough to secure a conviction. Kaya sabi nga natin mga kababayan, itong dalawang articles of impeachment, yung una yung pagbabanta at dito sa confidential funds, tapos na dito si Sara Duterte. Kaya until today, mga kababayan, hindi nagpapasilip sa Senado si Sara. Nasabi nga po ni Congressman Benny Abante, iniinsultuan niya ni Sara yung mismong impeachment court. So hindi niya pagdalo, hindi niya sinasagot, hindi nagpapakita. Mas busy sa Sara sa kung ano-anong mga pinupuntahan. Pinuntahan pa nga, may time siya doon sa pagsama sa grave threats sa case laban sa kanyang kapatid na si Pulong, pero yung grave threats niya at issue sa confidential funds, wala siyang panahon sa sarili niyang kaso. Di ba, arap-arapan ng pang-insulto? Tama si Benny Abante po. Now, going back dito sa sinabi po ni Atty. Cayosa, na yung prosecution na niya has presented enough evidence to secure a conviction. You see? Ay ito naman po mga kababayan, sinigundahan ng iba pang mga nangungunang legal luminaries sa bansa na nagpapakita mga kababayan na isa itong hatol na sapat, matatag at hindi na matitibag ang mga ebidensyang nilatag po ng prosecution sa mga nakaarang impeachment trial. Naitatag na po mga kababayan yung prima facie case
ng corruption laban po kay Sara Duterte. At ang tanging magagawa na lamang ng defense ay magsumite ng mga palusot upang iwasan ang kanyang napipintong conviction at pagpapatalsik, mga kababayan, bilang Vice Presidente. Pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ngayon, ano yung naging timbangan, mga kababayan, ni dating IBP President, ay dating IBP President pala to, si Cayusa, sa kanyang naging panayam, mga kababayan, sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel. Ayagan po, mga kababayan, na sinagot ni Atty. Domingo Egon Cayusa ng isang mabilis at mariing yes anya, nang tanungin kung naitatag na ba ng prosecution, mga kababayan, ang maling paggamit ng confidential funds ni Sara Duterte. So ayon po sa kanya, ang mga iprinisintang ebidensya po at testimony ay maayos, competent at credible at exhaustive. Binigyang diin niya, mga kababayan, ng burden of proof niya o ang obligasyong magpaliwanag ay lumipat na ng buo sa defense. So it's now for the other side to explain it away. Kung kaya nila, pahayag, mga kababayan, ni Atty. Cayusa. Dagdag pa niya, bagamat sinusubukan na niya ng mga abogado ni Sara Duterte na mag-ingay sa cross-examination, biguan niya sila. Nagibain ang saligan ng kaso dahil hindi naman na-demolish yung testimony. Ganon din, mga kababayan, yung parehas na punto ng mga tinitingalang mga legal luminaries. Ang boses at pagsusuri, mga kababayan, na ito ni Atty. Cayusa ay hindi nag-iisa. Ito ay pinagtibay pa ng pinakang mahuhusay na utak sa batas dito po sa ating bansa. Sabi po, mga kababayan, ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Asconia, nagpahayag po ito na ang mga dokumentong hawak ng prosecution po ay higit pa sa sapat upang mapatunayan ang kawalan ng integridad sa pamamahala ng pondo ng bayan. Ganon din ang naging pahayag, mga kababayan, ni Father Ranilio Aquino, Dean ng San Beda Graduate School of Law. Anong sinabi niya? Nagpaalala pa, mga kababayan, itong si Father Ranillo, na ang impeachment ay hindi niya nangangailangan ng antas na beyond reasonable doubt. Kaya ang mga nakalatag niya na prima facie evidence ay sapat na para sa hatol na guilty. Ano kayo ngayon, mga DDS? Tama yung mga sinasabi natin. Guilty talaga po. Kaya hirap na hirap yung mga abogado ni Sara na idepensa po siya. Kasi nga po, mahirap idepensa ang guilty. Si Atty. Jude Roy naman po, na kilalang constitutionalist at batikang trial lawyer, na sumang-ayon na ang kaso ng prosecution ay nakatungtong sa matigas na forensic auditing ng COA na hindi kayang tapatan ng kahit anong palusot. Ngayon, dito tayo sa hindi matitibag na evidence sa Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos heist, mga kababayan. So ayon, mga kababayan, sa mga legal luminaries, ang pinakamabigat niya na ebidensyang hinarap ng prosecution na naging mitsa ng pagkagipit ni Sara ay ang mga opisyal na ulat nitong Commission on Audit. Hindi na ito matatakpan ng retorika. Pinadiwanag po ni Atty. Cayusa na matagumpay na nailink ng dalawang COA auditors ang pag-withdraw at paggamit ng daang-daang milyong piso ng OBP at saka ng DepEd sa mga gastusing tahasang i-disallow o pinagbawal po ng Commission on Audit. Dahil labag ito sa Joint Circular 2015-01. Nakasulat sa records ng Senado ang libu-libong acknowledgement receipts na gumamit ng mga imbentong pangalan tulad ng nina Mary Grace Piatos, Rinan Piatos,
at J. Camote upang mag-liquidate ng daang-daang milyong confidential funds sa loob lamang ng ilang araw sa Office of the Vice President sa po sa DepEd. Dagdag pa rito mga kababayan, pinatunayan din ng Philippine Statistics Authority, PSA, na ang mga pangalang ito ay walang marriage certificate, wala din. Walang marriage records na patunay na gawa-gawa lang po ang mga ito para ibulsa ang pondo ng bayan. Yan po yung malinaw na na-establish sa mga previous impeachment trial. You see? Itong rason kung bakit hindi po maharap si Sara Duterte sa impeachment trial. Patuloy siyang umiiwas. Di ba? So napakasimple po ng punto ng kasong ito na pinatunayan ng mga eksperto po. Kung ikaw ay binigyan ng pondo ng bayan at nagsumiting ka ng mga acknowledgement receipts na pirmado ng mga multo o imbentong mga tao, mga personalities, ikaw ay may pananagutan siyempre. So sabi nga po ni Atty. Cayusa, napakadaling mag-ingay at magpalabas ng mga pahayag sa social media para magkaila dahil hindi ka naman nakasumpa roon. Di ba? So kung talagang malinis itong si Sara Duterte, bakit ayaw niyang humarap sa paglilitis at magtestigo under oath gaya ng ibang mga testigo? So yun ang tanong. So ang kanyang lantarang pag-iwas at pananaimik ay lantarang pag-amin na wala silang maiharap na totoong depensa. Yan ang malinaw po. Sa ilalim mga kababayan ng Article 11 ng Section 2 ng ating saligang batas, ang impeachment ay isang mekanismo upang panagutin ang matataas na opisyal na lumalabag po sa tiwala ng bayan o yung tinatawag nating betrayal of public trust. Ngayon, ipinaliwanag po ni na Justice Asconia at Father Ranilio Aquino na dahil nailatag na ng prosecution ang matitigas na dokumento ng COA at ang opisyal na ulat ng Joint Circular Violations, sapat na dapat ito upang makuha ang kailangang 2/3 na boto ng mga senator judges para sa kanilang tuluyang pag-convict at pagtanggal sa pwesto kay Sara Duterte. So ang batas mga kababayan ay malinaw. Hindi kailangan dito ang antas ng patunay ng kriminal na kaso. Kapag napatunayang nagpalsipika ka ng mga resibo gamit ang mga peking pangalan ng multo, tapos na po yung laban. Tama po? So silyado na ng batas. Sapat na po ang mga ebidensya. Harapin ng personal ang impeachment court kung talagang pong hindi guilty itong si Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman po, yung aming Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in under affected area. Mayroon po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients,
Sa mga mahilig naman po sa choco, I am amazing choco barley naman po para sa healthy drink. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming, mga kababayan, live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.